Ang akin dong order sa Mindanao, pag ikaw humawak ng baril, hindi ka police pati military, shoot him dead. Kasi papatayin talaga tayo niyan. Hindi lang papatayin, ang ulo ng presidente, ilagay na doon sa plaza. Hawakan ni Rizal, kaganon. Tangin. Bullshit na. Ako pantakuti na ako. Bagay noon, praktisado ako sa manok. Hindi gano'n ng ulo, pero marunong man rin ako magputol ng ulo, anak ng waiting. Well, question lang yan sa init ng ulo kung matimingan mo talaga. But do you know why I'm emotional? Do you know why I am almost enraged? Kasi ako ang nag-declare ng martial law. Ako ang nag-utos sa mga sundalo. Pumunta kayo doon, magpatay kayo. So pag binabasa ko yung yawa na papel na yan, at makita ko na wounded tapos din, tag-2 pages, ako ang nasasaktan. And I feel, even if it's right or wrong, the burden of guilt. Maisip ko kasi yung mga nawalaan na ng tatay, nawalaan na ng nanay. Kaya kung pabilisan lang gusto ko matapos na to. Kaya ako, I choose the subject. Ito man basahin ko sana. Wala man ito. Congratulate lang. Ano to? Kasali pa ang Red Cross dito. Sabagay, nandyan si Dick Gordon. Same line of service to humanity. They are mentioning here the humanitarian endeavors of this country. Yan ang totoo. Ako ayaw ko na kasi ako ang nag-utos doon eh. Ilan na ang patay ko. Kaya sabi ko nga na nung nalaman ko, Jaime, na salamat ako na mga sundalo, pati libre dyan sa Chinese dyan. Pero kung may kalaban dyan na dinala, ay i-expose mo na doon sa radiation na 1 oras, X-ray. Hayaan mo doon, iswitch siya. I-anesthesia mo, sige, matulog ka dyan. Putang bullshit. Ayan ang totoo. Hindi ako managayahan ito. Why should I be happy? Am I satisfied with this decision? No. Of course I'm not. I feel responsible? Yes. I declared martial law. Who will answer for those who are dead? I. Sabi ko nga I and I alone will be responsible for all acts committed during the martial law. Ano yung mga kasalanan ng sundalo, akin yun. At ako ang magpakulong. Mga sundalo, nagtrabaho lang yan. So, I accept full responsibility. Kung makulong ako, di makulong. Libre naman doon sa general, kaibigan man kami niya. I'm 72. Huwag mo akong bulahin, magdating ako ng 80. Kalukuhan na yan. I'd be 77 years old. Time to die. Kasi demanda ka mo rin mga kalaban mo. Ang buhay na to. Pero yan talaga ang totoo. But I am really very, very almost with the sense of gratitude sa Chinese. Alam mo kasi ang Chinese, it's not really, it is not your brief, it is mine. Ang mga Chinese kasi pumunta dito, wala naman di negosyo lang. Wala ko, lulo ko, kopras, batibikiri. Hindi naman nangagawa ng lupa, nagbili naman siya. The Chinese came over, mga nila, they never conquered any territory. They never claimed anybody's land. Wala man silang ginawa, negosyo lang. So,
when I saw that uh, almost like America was trying to avoid us, mahalata ako kasi sa, during mga cocktail dyan sa mga ambasador. The reception, very cold. Even yung mga military attaches nila. So sabi ko, wala man tayong away, bakit malayo tayo? Tapos, ang pineapple, pati yung lahat ng natin, hindi na tinatanggap kasi quality daw. Sabi ko, what's wrong with the quality of our... So, nagpunta ako sa China, sabi ko, anong problema ng saging namin na masarap man to? Sabi, usap kami. Ngayon, sabihin sa ka, asong klaseng export ninyo, bilhin namin. Kaya magpabili na lang tayo ng ibang mga fruits, pag-import tayo, pabili natin sa kanila, tubuan na lang natin. Ay, hindi ba masakit yan sa kanila, puro tayo in-check. Ano ba naman yung tubo na para mabuhay kami dito? So that is my message to you tonight, and I would like to forgive me if I interrupt a little bit because I have to fly. I have to meet the wounded soldiers. I have allowed the Air Force to use the presidential plane. Yun ang ginagamit niya. Ako, komersyal lang ako. Hanggang ngayon, itong si Pal, pati si Cebu, hindi na lang naisip nila na ang nagsasakay presidente. Hindi mo lang nakabigay ng passes pareho sa sine. My father was a cabinet member. About the time when Senator Gordon's father was also the mayor. Governor ang tatay ko but he was a member of the cabinet during the time. Merong card ng tatay ko noon binigyan ng PAL, si Toda, Secretary Vicente Duterte, wife and family. Kaya para akong congressman noon, sige uwi. Itong bagong kuripot itong... Alam ko na, tapos ako naman, may order to everybody. Ito, mabuti rin masahan ninyo. Puro kayo negosyante. May nakalimutan, nandito si Secretary Obial. Kanina nasabi ko sa kanya. Nung 3 months ako, Presidente, I'm about to wind up. Pumunta ako sa AFP Viluna. May kunting alam rin ako sa kasi masakitin ako. Sabi ko, mayroon ba kayong MRI? Wala. Sabi ko, CT scan, wala. Mabutit na lang kasama ko si Chukno, yung budget officer. So every time magsabi siya, wala ko, sabi ko, sir, nagsishare ako kasi cabinet member ni ma'am yan trabahante ako ni President Arroyo noon. Tiga Decapite. Pero siya yun, nag-utos, hindi ako. Was a public security advisor. Sabi ko, anong wala ninyo nilista? Ito yan, talagang, kasi, nagtanong ako kanina, yung anniversary, nakita kami ni Secretary Obial, pati yung ibang mga doktor na, sabi ko, nabili na ba ninyo yung Wala pa. Imagine last year. Ang proseso hanggang ngayon. Ngayon may bidding, natalo. Yung natalo, nag-file ng kaso ng TRO. Kaya ako nagalit, sabi ko. Kaya sabi ko sa kanya, with due respect to the
Justice, hindi naman lahat. Sinabi ko talaga, kayong mga huwis kayo, you are contributing to the corruption of this country. Alam mo bakit? Kasi yung natanong putang ina niya, mag-file ng kaso yan para lang mag-negotiate. Ang korte naman kasi mag-TRO, ang project ma-delay. MRI, marami akong pulis na pati sundalo ko patay na wala. Kasi kung secretary of buy it in 60 days. You know, I'm certain it buy it should be in 30 days. Kaya dapat yung mga judges should be, alam nila proyekto yan. Alam nila equipment yan. Alam nila marami akong sundalo na may sugat lahat na. I would need those, pati yung barrack, hyperbarrack, let's say chamber na, yung may mag-dive ka, may bench ka, so you are placed there inside para, but pwede yan sa pasyente, especially mga sundalo na ma-extricate mo 2 days after, papasok na ang gangrene. So, ipasok mo yan dyan to arrest the infection. Hanggang ngayon, sabi ko, judge, kung may judge dito, pardon me, but be discriminating and study it very well. Huwag kang mag-issue ng ganon, lalo na kung ang bidding, tama naman kung presyo lang, kung sabihin na nung nanalo yung mga ito ang dapat natin kasi mas matibay, tapos i-entertain mo yung nagprotesta kasi natalo, but you are killing the soldiers actually. Di mag-sepsis na yan Alam mo yung doktor kaya pag mag-sepsis na it's already in the blood, mamatay ang sundalo. Kaya ewan ko kung anuhin ko ito pero I'm warning the judges. Please do not do it. Please do not do it. Do not force my hand into it. Pupuntahan talaga kita sa opisina mo. Tignan. Sabihin ko to, what's your goddamn business is you? At saka kayo, I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. Hindi ako pero corruption is really out during my term. I will be yung mismong cabinet secretary ko, magbili ka ng truck na 18 million bombero. Anong klaseng apoy ang patayin mo? First class na apoy? Sabi ko, lahat. Ngayon, there's somebody there sa Clark Air Base. I'm just waiting for the people. I will fire him maybe tomorrow. Basta, kasi doon, ang balita, locator, pagka maghingi na ng permit to start to contract, contractor starts to build it, humihingi ng 2 million. Putang ina ako, nagtitiis ako ng 130,000 na sweldo. Ikaw 2 million kada pirma mo. O di palit na lang tayo ng trabaho. Sabi ko nga itong sa gobyerno, sana sa gobyerno, huwag kayong magkamali. Talagang opakan ko kayo. Ang akin is dismissal. I would never go for tama yan si Ombudsman, dismissal palagi. Huwag na yan ng suspension, walang mangyari dyan, magnakaw rin yan ulit. Kaya lahat ng yung mga opisyal, dismissal dapat. Kaya matapos na yan si Carpio.
Wala akong magawa iba. Ako, I will appoint myself as, resign as, appoint myself as the ombudsman. Ubos kayong lahat. Ano, siniswerte kayo, kayo lang yayaman? Tangina, kami dito nagatrabaho ng bullshit ninyo. Pero totoo talaga na corruption should stop. Corruption. Wag magkasala ka na, mag-asawa ka ng 5, total akin 4, okay lang yan sa akin. Wala akong problema niyan. Mag-girlfriend ka ng 6, ako may 3 akong reserba, pareho lang tayo. Wag lang yan corruption kasi putang ina mo, upakan talaga kita. Wag yan kasi, alam mo, the reason why this country has never really progressed, do you know why? Corruption. Dito sa taas, pero kay ma'am, dito sa taas okay yan. Wala namang, no stupid president will ever discuss corruption dyan sa Senate. Mabaril ka ng cabinet member mo dyan. Ako, paano ito magnakaw ganito? You do not do that. You always talk about good things. But down the line, mga director, mga ano, yan, procurement, puro corruption. Kaya ako dismissal. Wala akong panahon. Kung ayaw pa alis, di papatay mo. Total, 3 araw lang yan sa ABS-CBN. Blah, 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 blah. Tapos wala na. Uwi na ako kasi nasalubog namin yung, nandiyan ako naglanding sa Quirino, naubusan ako ng panahon. We were, salubog namin yung thunderstorm. Kilat dito, kilat doon, kilat doon. Sabi ko, matamaan ito. Maligaya talaga siyang maligaya dito. Maglukso-lukso si Dilima, si Trillanes, si Lene. Kasi siya naman. Ang problema kay Lene, may problema siya. Si Lene may problema. Alam mo bakit? Putang ina, si Pamatong, sabi niya, I have assumed as of today the presidency. Yung si Pamatong na, sabi niya sa newspaper na presidency, as of today, I have dislodged Duterte. Sige. Total, pareho man kami lahat ng swerte. Dislodge, ako pa. Sige, inyo na. Hala kayo dyan. Pero, kayo, the only way na makatulong kayo is really tell me straight. Anybody for that matter. Ito si Bongo, Chinese man rin to. Itong aide ko, call him. Set a date, sabihin mo lang, I have a very important, urgent matter to take up. Pag sabihin mo corruption, I'll give you all the time. I listen to you. At ipapakita ko sa inyo kung paano ko paka niya. Wala talaga. Ako, I do not expect na during my time tataas tayo. But at least yung corruption, mawala. Talagang sumubra. I have to go home because I have a very important, you'd see me less of me until the Marawi incident is over. Nandun ako sa mga kampo, everyday lumilipad ako ng kampo talaga. Just to raise the morale. Thank you.